Tipon-tipon ang iba't ibang religious group sa Parish of St. James the Apostle para sa isinagawang ecumenical symposium laban sa korupsyon, isang pagtitipong layong palakasin ang panawagan ng mamamayan para sa katotohanan, katarungan at pananagutan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Father at Anthony Ancheta ng Parish of St. James the Apostle, mahalaga ang ganitong aktibidad upang marinig ang boses ng bawat Pilipino na patuloy na umaasa sa isang gobyernong tapat at responsable. Anya, ang sama-samang pagkilos ng simbahan at komunidad ay patunay ng matibay na pagtindig laban sa lumalalang kaso ng korupsyon sa bansa. Dumalo rin sa symposium si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung saan tinalakay niya kung paano umiikot ang pera ng gobyerno at bakit mahalagang masuri at mabantayan ito ng taong bayan. Binanggit niya ang korupsyon ay hindi lamang usapin ng maling paggamit ng pondo, kundi isang isyu na direktang nakakaapekto sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang ginagawang pagtitipon ay nagsilbing panawagan para sa pananagutan at paalala sa mga opisyal mula lokal hanggang nasyonal na dapat managot ang sinumang sangkot sa katiwalian. Ayon sa mga kalahok, hindi lamang ito isang event kundi isang tuloy-tuloy na advokasya para sa mas malinis at mas tapat na pamahalaan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Father Anthony Ancheta. St. James, so ito yung aming ginawa, yung ating symposium. Kaso nga lang ay mas sigit lang sa Catholic Church ito kasi meron kaming sinisimula na Santiago City Ecumenical Group. Ito ay kabilang ang Episcopal Diocese of Santiago, yung Anglican, yung Iglesia Filipina Independente, yung IFI, tapos yung Roman Catholic Church na dalawang parokya sa St. James at St. Francis. Pang-apat, yung United Methodist Church sa So ito ay iba't ibang grupo ay nagsasama-sama dahil nga yung katotohanan, katarungan, yung usapin ng pananagutan ay hindi lang usapin ng relihiyon din, usapin ng buong Pilipinas. So yun yung dahilan bakit meron tayo ngayon ng Ecumenical Symposium for Truth, Justice